Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ninyo dito, forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Ayan, napakaganda. Kasi, syempre, mas magiging masaya ka na ngayon, mas magiging focused ka na, 'di ba? Doon sa bago mong relationship, sa person mo, kapag wala ka ng bitbit, no, wala ka ng bagahe from your past relationship, mas magaan na yung inyong pakiramdam. Wala ka ng, mas makakapag-ano ka na, mas makakapagbigay ka na ng 100% focus sa inyong person sa ngayon at sa inyong relationship sa ngayon. So, we have a new love. A new person has stirred your romantic feelings. Ayan. So, pwedeng ito yon, 'di ba? Ito na yon, no? Yung mas i-enjoy mo na yung relationship mo with this person kasi nga, 'di ba? This is someone new na you are going to be in love with. At mas maganda nga, nagsisimula kayo ng bagong relationship na wala ka ng bit-bit na kahit ano pa mang bagahe, 'di ba? From your past relationship. Nag-heal ka na, maayos ka na, you are starting a new love relationship na nasa clean slate ka. So kaya this is exciting, no? And tama lang din. That is also fair para doon sa person na mamahalin mong bago. So we have children. Your love life is being affected by children. Ayan. So, pwedeng ano to, um, pwedeng yung person mo, baka may mga anak na sa iba, pwedeng ganon. Pwedeng single parent siya, pwedeng ganon. Or it could be you, no? Maaring ikaw yung single parent or ikaw yung meron ng anak, no? Sa iba, pwedeng ganon. And maybe your children, no? Yung anak mo, kung ikaw may anak, or yung anak ng person mo, baka doon nagkakaproblema, you know? Maybe dahil siguro sa oras, 'di ba? Pwedeng kumbaga parang nagiging kaagaw, no? Ninyo yung mga anak niya sa attention at oras, 'di ba? Sa person mo, pwedeng gano'n. Or baka gano'n ang nararamdaman ng person mo towards you. So, yung mga gano'n ba? Or even siguro priorities, 'di ba? So, siguro yung um, ikaw could be the second priority kasi yung mga anak niya yung kanyang first priority. So, baka merong pagseselos na nararamdaman ng iba sa inyo, no? Puwedeng gano'n ang ganap. But kahit ikaw din ano, kung kunyari ikaw din ang nasa posisyon na gano'n, ikaw yung may mga anak. So, siyempre ang ipa-prioritize mo din, 'di ba, yung mga anak talaga, 'di ba? Kasi mas expect mo na mas dapat maintindihan ka ng iyong person. Kasi bago pa man kayo pumasok sa relationship na 'yan, nandiyan na yung mga bata, alam na ng bawat isa sa inyo, 'di ba? Na talagang yung oras ay hindi buo dahil meron ng mga anak na meron na kayong mga anak, no? Na kailangan din ninyong asikasuhin, bigyan ng oras, panahon at atensyon, 'di ba? So, by the way, maraming salamat for subscribing, and if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Okay? So, we have garden, we have key. So, mukhang ang iba sa inyo rito baka nagkakaroon ng problema, no? Or yeah, pwedeng related yan dito sa children. Pero mas papairalin ninyo dito yung pagmamahalan, you know. Pwede rin na nagsisimula pa lang kayo ng relationship with new love, no? So, pwedeng bago pa lang kayo sa relationship kaya syempre hindi nyo pagamay ang isa't isa, nag-a-adjust pa ang bawat isa sa bawat isa, kaya maaring eventually mas maiintindihan nyo na din ang sitwasyon ninyo na merong mga anak, na baka kung sino man sa inyo. So, pupuwedeng eventually, 'di ba, magkakaintindihan din kayo, magkaka-adjust din kayo sa sitwasyon
ng bawat isa. Kaya mafi-fix niyo din whatever that obstacle is, mafi-fix niyo din 'yan, 'no? And bastang papairanin lang yung pagmamahalan, pag-iibigan, first, 'di ba? Mai-establish mo din yung inyong relationship with your person. Magkakaroon din kayo ng malakas na chemistry, magkakaroon din kayo ng mas malalim na na pagmamahalan, 'no? When there is love, kahit ano malalagpasan ninyo, 'di ba? Kung tunay ang inyong pagmamahalan, kahit anumang problema 'yan, mafi-fix ninyo 'yan at mafi-fix ninyo. Walang magiging problema, 'di ba? And for others of you, siguro, 'no, kung wala pang mga anak, um, maaari ngayon din yung time na baka pinag-uusapan na ninyo ang pagkakaroon ng anak, 'no? Pupuwedeng gusto niyo ng, mag-level up sa inyong commitment with your person at maaaring dini-discuss na ninyo kung ilan kunyaring gusto ninyong mag-aanak or kailan kayo magsisimulang mag-build ng sarili ninyong pamilya, puwedeng gano'n ang usapan. So, we have also the garden. So this is about for those of you naman ano, na maaaring wala pa talagang relationship, single pa, maaaring ngayon ano, makikilala mo na talaga yung inyong person, 'no, yung new love na 'to. So pupuwedeng dadating na 'to. Kaya pupuwedeng magkakaroon na kayo ngayon ng love life, 'di ba? Pupuwedeng meron na kayong mga bagong makikilala, 'di ba, na pupuwedeng maging potensyal ninyong manliligaw or potensyal na maging ano ninyo, maging boyfriend or girlfriend, okay. So, good luck sa'yo. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. And, maaaring ano ng iba sa inyo dito nagde-date na. Baka meron na talaga kayong, dine-date ngayon, 'no. So, good luck sa inyo. So, we have the Eight of Wands. Ayan. So, si Eight of Wands, ano yan eh, fast-moving energy. Kaya maaari na meron kayong opportunity dito na makakilala nga kayo ng potential, no, na maging jowa ninyo and maaari, no, na yung relationship ninyo, baka hindi ito yung ligawan siguro na ito, hindi magtatagal. Alam mo yun, yung parang baka mayroon kayong instant connection, as in ma-attract agad kayo sa bawat isa and you will decide na mag-settle agad, 'no, sa inyong relationship or pumasok agad, gawing, official agad yung inyong, ah, relationship. So, we have Five of Wands, pero merong mga ano, 'no, o puwedeng hindi lang iisa yung manliligaw ninyo. Maaaring may rivalry dito, merong competition, kaya siguro pagalingan nito ng panliligaw, 'di ba? Kasi maaaring ah, meron kayong kakompetisyon, merong ano dito, hindi lang ikaw ang maaaring nagpapakita or nagpaparamdam, diyan sa taong 'yan na sa nililigawan ninyo na ano na pupuwedeng meron din ibang taong interesado din sa kanya. Maaaring meron din siyang iba pang manliligaw other than you, puwedeng gano'n, 'no? So, what else? We have the Nine of Cups. This is really a time for falling in love. So, pupuwede na talagang papasok na kayo ngayon sa isang romantic and, love relationship. Pupuwede rin 'no, na yung taong minimithi mo. Kasi 'di ba meron tayong mga criteria. So siguro kung ano yung criteria mo regarding a person 'no, na kung kanino ka mai-inlove, pupuwedeng ito yun, pupuwedeng yung person na yan, ito yung ano mo, yung nakilala mo. Ito yung magiging jowa mo, maaaring siya yan, 'no? Siya yung ideal person mo, puwedeng gano'n. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.